Natagpuan ang isang lalaki na wala ng buhay na kinilalang si Rogelio Corpus de Guzman, 31 taong gulang, sa loob ng isang maliit na establisimento sa Barangay Sangitan West, lungsod ng Cabanatuan noong Enero 31. Ayon sa mga otoridad, pinaniniwala ang malubhang karamdaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay na pag-alamang siya ay nanggaling pa sa isang pampublikong ospital ilang linggo bago siya pumanaw. Dahil siya ay naninirahang mag-isa at walang kamag-anak na kumukuha sa kanyang labi, dinalang kanyang katawan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO at kasalukuyan nakalagak sa Funeraria di Cabanatuan. Batay sa impormasyong nakalap, madalas umanong makita ang nasawi sa Barangay Mabini Extension kung saan siya ay humihingi ng pagkain. Layunin ng panawagang ito na makahanap ng mga kamag-anak ng nasawi at maipabatid sa kanila ang kanyang pagpanaw upang mabigyan siya ng nararapat na serbisyo at maayos na paglibing. Ang sinumang may impormasyon o nakakakilala kay Rogelio Corpus de Guzman ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO na matatagpuan sa City Hall Compound Kapitan Pepe o sa Funeraria di Cabanatuan FDC na nasa Purok 1 Barangay San Isidro, Cabanatuan City sa numerong 0918-904-7130. Lubos na pinapahalagahan ang tulong ng publiko upang maiparating ang impormasyong ito sa mga kamag-anak ng nasawi. Formal na tinanggap ni Police Colonel Harold Daggit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, si Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vivencio Abrigas Dizon sa isinagawang pagbisita at inspeksyon sa Central Luzon Link Expressway o CCLEX noong Pebrero 6 taong 2026 bago ang nakatakdang pagbubukas ng naturang expressway. Layunin ng inspeksyon na masuri ang kahandaan at kaligtasan ng CCLEX kasama ni Secretary Dizon ang mga opisyal ng DPWH Nueva Ecija upang tiyakin na ang proyekto ay tumutugon sa mga pamantayan sa kaligtasan at operasyon. Bilang suporta sa aktibidad, nagsagawa ng kaukulang deployment ang mga tauhan ng Aliaga Municipal Police Station o MPS, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company o PMFC upang magbigay ng seguridad sa lugar at matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng inspeksyon. Ipinakita ng aktibidad ang matibay na ugnayan at koordinasyon ng NEPO at DPWH sa pagsusulong ng kaligtasan ng publiko, seguridad ng infrastruktura at kahandaang operasyonal. Isinagawa ang operasyon alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3 at naayon sa PNP Focus Agenda na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nadakip ng mga operatiba ng warrant ang top 5 most wanted person ng lungsod ng Cabanatuan nitong hapon ng Pebrero 5 taong 2026 sa pamumuno ni Police Colonel Harold Daggit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Ayon sa ulat, bandang alas 12:45 ng tanghali, nagsagawa ng operasyon ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station o CPS na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 29 anyos na babae, residente ng Barangay Bangad, Cabanatuan City. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng mga warrant of arrest para sa 3 kasong estafa, kung saan ang 2 ay paglabag sa batas pambansa bilang 22. Ang mga warrant ay inilabas ng Municipal Trial Court ng Palayan City at ng Municipal Trial Court in Cities, Branch 1, Cabanatuan City na may kabuang inirekomendang piyansa na 69,000 pesos. Ang nasabing akusado ay kasalukuyan nasa kustudiya ng Cabanatuan City Police Station para sa tamang disposisyon at kaukulang proseso ng batas.
Sa pahayag ni Police Colonel Bruno, sinabi niyang ipagpapatuloy ang pinaigting na operasyon upang matiyak na napapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Isinagawang operasyon alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3 at ng PNP Focus Agenda na buong sinusuportahan ng Chief PNP Police General Jose Melencio Sinartates Jr. sa ilalim ng adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.